Don't try to rob God's glory. Ayaw kukuha, no? Ayaw kawata. Kaya kung tayo mo ito sa Ginoo, patay. So sa Ginoo, maluoy, kamusit na luoy siya. Wala siya patya. Pero sakit kayo, lagi paningkamot din mo, hindi ka tilaw sa iyong paningkamutan. So wala ka tamak sa promise niya. So matindog ta o mag-ampok ta, introduction dito. Okay, Lord God, nagadahin kami, nagpasalamat, nagpaubos sa aming kagalingon before you, Lord. Tumunti ikaw, aniya sa aming kaliwala. Sige tayo, Lord. As you promised us, na ubanan mo kami hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Lord, thank you. Kaya kanunay ka na ubanan. Kami mag-atubang karon sa tuwing 2026 na po. Niya, uba ang kinaiya Ginoo. Na mo, hindi mo kami yung New Year resolution na mainiton yung pagpangalagan this year. Tawag kay malipay ka, o buhumunin mo kami kasi yung mga pangalan. Lord, kung kaya mo imupulong ka ron na pamalandungan, bangin niya ang mga salita. It's our prayer in Jesus' name. Amen. Okay, maglipod na, magbalik. Once again, I love you. Tanan. Kung talagang ingon sa uban nga pag New Year, palihi. Nalihian man atong bangko nga mura man o luwag. Mura itong New Year, no? Na nalihian o luwag man. O kasta nga uban, hindi pa patayan pa sa ilahang mga siguro. So, dalay ko ng Diyos kung kay kanunay siyang faithful sa atong kinabuhi. Even though usahay kita din faithful. So this morning, ako i-share is the New Year. The New Year. A time for reflection. So, ang bagong tuig, usa ka panahon sa pagmamalando, paggulay-gulay, sa mga businessman, pag-inventory. Sa mga businessman, inventory. Nagaganan siya ba last year? O na logi ba ta? Nabatay ganansya? Oo na. No? Karon po, sa ato, gustuhan ng pagkinabuhi, ang New Year, maayong panahon sa pagpamalando. Reflection. So it means, ang gamit niya is atong una-una. Kaya yun ang Biblia nga, ang una-una nato, mauna ang sugod na imong ikinabuhi. Sama nga verse. Kay verse sa Proverbs, palihog ko, whoops. Be careful how you think. No? So mag-reflect ka, malandong ka, huwag kay gihimo, ang imong gihimo, imong otok, mao'y nag-reflect, mao'y nag-libok. No? Wanna be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. So, yan translation na, no? Ako ba nga translation, bantay pag-ayo inyong kasing-kasing. Kaya diha, mao ang tinubdan sa kinabuhi. Kining heart, gusto na. For us he thinks in his heart, so is he. No, kung unsay iyang gihuna-huna, unsay natin kasing-kasing, mao na siya. Umuna yung mugawas, unya. So, yan ay importante ang reflection igsoon. Tungod kay kanang atong pagkinabuhi, kaya atong ipakita ang kinabuhi, bunga sa imong pagpamalandong. Bunga kung unsay naa sa imong una-una, unsay sulod sa imong una-una. Mo na ang mga psychiatrist, karon naman sila nagka-discovery, dugay na mga sulat. So mga psychiatrist, bingon sila nga anang mga gitawag mga mental illness kuno, mga mental disorder. Pag naay magtubok, naay magwala. Hari mo na nagwala, no? Nandukan ako kung nagwala ng sugaron dito sa Manila nga isunog niya sa itong sugalan, kasino. Hindi ka armas, pagsunog niya, namatay na mo ito siya. Basta naghani ka ng magwala ng mga tao, mag-amok, gawas dito. Kung yung opposite niya na ako'y magmukmuk, hindi mo gawas sa balay, marag yung buwak ba, mahayagan.
So, extreme na sila, no? Muna ang mga ginay, mga bitawag mental disorder, mental illness. Yung mga psychiatrist, asa nagikan na naabot sila sa punto ngayon na nag-reflect ng mga negative things, no? Sige, nagahuna-huna, o siguro sa palibot niya, puro kay pulos, o tangga, mali niya madungog sa environment niya, sa iyang palibot niya, nantod na inject ng mga bunga sa mental illness, mental disorder, magtubok. So, pa sa mga to ang output, mga to ang nigawas sa atong giingon nga, be careful how you think, your life is shaped by your thoughts. For as he thinks and his heart, so is he. So, maningon ko, importante kayo nga kung sa imong gipamalandungan, kung sa itulod sa imong utok karon sa pagsugod sa tuig. Ingon ang Biblia, kung unsay nasulod niya na, mugawas na sa imong pagtinadhog. So, importante kaya ang pag-reflect. No, pagbantay sa huna-huna sa tao, gitawag na siya o reflection. Magaw-na ka kung sa iyong himuon this year. Kung sa'y pinaka himuon this year. Dina, imong ginawa na karon ang output ana mao imong daily activities wala imong makita. So this morning is on the new year, a time of reflection na itulo ka pinsis nga atong taga-alpag taga. No, mahilig man ta basta magtuon na ta og action word. Verb. Unsa nang eight parts of the speech? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, interjection, conjunction, station, preposition. 8 parts of the speech. Pero tingnan mo sa verb ta ba no? Nga naa siya tenses. May tagaan o pagtagad. So this morning, first nga ang isgutan is past, about past guilt. Past guilt. May ito i-reflect. Tinagsunod ang isgutan is the present. Present grace. Present grace. And the last one is the future glory. So kung magatayan ninyo, puro G, no? Guilt, grace, and glory. Para ano, makasabtan, wala ito ikinabuhi. Okay, so una na ito gisgot, hindi akong gingon nga past guilt. So in verses 12 to 13, dahil si Apostol Pablo dili ingon nga ako nakabaton na, sini, o nahimpit na kundi nagpadayon ako aron ako magabaton kay naiya naman ako ni Kristo. Mga igsoon, wala ako mag-isip nga nakabaton na apan o sa kabutan ang akong gibuhat, ang pagkalimot sa mga butang nga nangagi ug ang pagpadayon paingon sa unahan. So, gi-describe ni Paul na matod niya ako, iyan ang mga Ginoo. Iyan ko ni Jesus. Diba? So, ang sikreto nga makapadayon daw siya ito sa unahan sa pagpangalagad kay Jesus, mao ang pagkalimot sa past guilt. No, kay kining past guilt, kung mao ni kanunay magpulisok sa tao, dili ka gyud mo irog sa unahan. No, kanang mga sala nga nahimo nimo sa una, unya kanunay ni magsigi og pulisok. Ana illustration niya nga daw sa katao, mamasol kuno siya. Ya, larga siya og kadlawon mga alas higit pa na mga alas 4 pa ba. Mamasol daw siya. Yung ka nangingikit ba yan? Kaya pag pumasol, sa kaya sa baruto, sige na siya bugsay. Ang lalabing bugsay, niya. Yung iba naman, hindi nga kadugayo na, abot na daw siya sa iyahang spot o area of fishing. Karoon nga, pag mga, siguro mga isang oras yung binumsahan niya iba. Ang tug niya, nihayag na kaya, yung na abot sa area, hayag-hayag na. Ang nihayag niya gintuon. O sa iyahang pagkaamdo, huwag siyang mirong. Naraday lang niya sa iyang tailahan tungod sa balay. Nga no, nahog ang pundo. Ang pundo na yung angkla ba? No, kailan ka angkla? Angkor ba? Angkor no? Nahulog di ay. Tapos sige niya yung ay, ano yung nahuna nga? Ang isa ka oras ng piusay ay, amo na dito.
Natuloy nga, iyan ay ang kanahulog. Siya ay bugsay, natin siya diyan na tungod, nagyapon. Doon ra, wala kayo. Ang tawag na isa, pasgel. Magpasabot niya na. Si Apostol Pablo, kaya pagsulat sa Pilipos, mawali ang first church nga natukod niya and Europe. Banda sa Europe. So, yan isulti na. Kung iya mong tanaw, nga nagkasulti man si Pula na. Tungod kay siya, usa ka manlulutos. Ha? Manlulutos. Tanaw ra ko na yung gibato dito na. Ali siya gabato. May mga tao gabato, pero siya ga-approve. Kaya gaan-aan niya si Pablo man. Diba? Manlulutos na siya. So, kung imong tanawon ang iyang kinabuhi, pag imo niya nga, kalimtan niya ang nangagina, kung kanunay niyang tanawon nga, ako manlulutos, ako'y nagpadakop sa mga Kristohanon sa unang panahon, o niya'y balog sa Kristohanon. Ako ba rin nagpabato kang Stephen South, Stephen. Ako'y nagpabato. Kaya napasget ba? O kanunay niya lang gihambin, amor ang itong barok kung akong iinon nga na sige pugsay pero nahulog ang puno. Dili siya mairog. Tuma na iyang pag-reflect sa iyang kaugalingon ni Apostol Pablo nga dako siya og kalabutan po sa ato. Pumunta na ta sa atong kinabuhi last 2025. How many past get? No? Ito yung recorder from January till now. Pila mga sala nga nahimo nato diya sa Ginoo nga unta ato na magipangayo og pasaylo. Kuya mubalik man. No, marang nagpuno niyo ba? No, ayo nag-away mo sa usa ka friend, di mo. Nagpanselo ay ka mo. Pero apik hindi mo magsimba ba? Ang ihapoy lang isimba kay na siya. Wala kita yung anak. So, hindi tuluyan yun nga na forgive siguro. O, usapin mo si Libahan, sa una, dasig ka, na wala to siya. O kaya, naasiya, pero kung ako mo'y bigtil. Pag abot ba nag-bigtil mo, malahin mo si Libahan. Kaya, pati yung lilingkuran siguro, nagmuling ko siya, lilingkuran na nasa akong... mga past guilt, dagdagan kayo mga past guilt. Kung si Apostol Pablo, kung iyan lang ginatutukan, di mairog. Siya kay ma-unworthy siya. Pero kaya mga tao nga akong gipagbuko sa una, gipapreso sa una, kaya gawin niya mga akong amigo, siya, uy, may angay, mag-ibilsit na. Kung nga na, bitaw ang mga, uy, angay, ani. So kita, inana ko po sa hay. Kasi mga past guilt na ito, ang nagapubong sa ato, nga mo na hinundan nga, imbis kay ang imong kadasig itong miagi, 80%, ang ito naman hinuon nga, 60 naman na ito. No? Imbis kay siguro sa una, musin, sayo-sayo pa, nagkadugay naman yun, hindi ito sa 26 na. So, maramag nga, ang Ginoo, kung ay mo pasaylo sa ako, ingon siya in Isaiah 40, ano nga ba? Amarin ka na? Oh, okay. Yes, I am who blots out your transgressions. Adoy, yung ganang po na. For my own sake, and remembers your sins no more. Sabot pa sabot, katong mga past guilt na to, imo mga tugip mga iwan o pasaylo na. Hatod na mo sa Ginoo, tuuhin nga mauna ang declaration sa Diyos. Nga dili na niya hinumdumon ang imong mga sala. So, gi-quote pa gina ikuan. Tarang writer sa Hebrews 8:12, tama diya, wala no? Wala ko masulat. Mao niya po na nga, ang inyong mga kalapasan, dili na nako hinumdumon pa. Pero kung mga past guilt, naghatag sa ato og kaluya sa atong pagpangalagan sa Ginoo. Kay murag kanunay pagkahinumduman ba
sa humana mo puli, affected niya ako pagsimba. So kung sa mukul, abin niyo iksono, dili na trabaho sa Diyos, kundi trabaho na ni Satanas. Sigurado ko, tungkol aning verse. Revelation chapter 12 verse 10. Nadia wala. Wala mo suot yapon. Ingon ang Revelation chapter 12 verse 10 nga si Satanas ang accuser. Ang atong tiglaban si Jesus, atong advocate si Jesus. Pero ang accuser, the devil is your accuser. Jesus is your advocate. According sa Revelation chapter 12 verse 10. So kung imo nang basahon, na i-accuse mo, na itudlo ba? So kung may mga person nga ingana sa imong kinabuhi, it is a spirit of Satan nga nasa iya. Nung ang para balik-balikon ni ang sala, kung siya kabalo nga siya, gisudla na spirit of Satan, nga masakitan pod ka, maapektuhan ka, so dili na ang Ginoo. Kaya ang Ginoo mo gud ang iyang promise niya, nagatong imong mga past guilt, wala na. Pero kasi hindi man ta magkasala, mo nang dito ka nga mga ayong pasaylo. At kung hindi ka mga ayong pasaylo, ma-accumulate ang imong sala. Pag ma-accumulate na rin, ano mo na madaog kalugayan, luwi ka kayo. Ang illustration na, para itong Amerikano na among kids still sa una, daw pag-accumulate sa sala, primero kasala ka, bro daw, ibukutan ang isa ka hilo, na hilo, thread. Mapukol pa rin mo kung isa, dua, tulo, upat, lima, murag makaya ito mapukol. Sayon na rin, no? Sayon na rin. Pero kung balik-balik mo na mga kabaynti na, hindi mo na mapukol. Pero magsugod na sa, bibiro siguro, tanaw sa wine, na pula, sunod siguro, padoon-doon ka sa wine, sunod siguro, muhikap pa kasundanan sa wine, sunod siguro, isundan na ang batis sa wine, sunod siguro, nitumar na ka sa wine. Antong yan, alcoholic ka na. Ang padulungan anak, o di na ka pwede mag-undang ni anak, patyo na ka, eh, masunog na imong liver, magka-liver sa lusik. Pero sa sigarilyo po, yan, hinahinay ba hinahinay, na kung wala'y daily cleansing, hindi mo i-apply ang 1 John chapter 1 verse 9, ikumpisal ang sala, kung hindi mo na ginahimo, hindi mo na ginahimo everyday, so na-accumulate mo ang sala. Kaya man ang sala ang gatong, wala pa ta makristranon. So lahat ko gatong mga sala nga, ang maka-impirno sa ato Then, pag daw ito kay Jesus, na nagpasaylo, tanan to, wala to. So ang 1 John 1:9, it is a family business na. Nung nakapasala ka sa iyong papa, kanang 1 John 1:9. Kaya nga, maduluwas ka na, maanak ka na sa Ginoo. Manay tubod ni Jesus nga our Father. It is a family nga kuan na siya amahan pasaylo ako sa akong sala. Yung papa na kasayat. Man ang 1 John 1:9. So lahat na siya, lahat tong katong bata maluwas ba ito? Diwa na sa Ginoo tanan. Kini mga sala nato nga naluwas na ta. Dapat ato nang pangayoan sa Ginoo kung pasaylo. Ang trabaho ni Satanas, akusahan ka niya ni agtong nangagi, di mo mga sala na you are unworthy, na yung kaanak ka sa Diyos, luwas na ka kahilas di mo. So, aray nga ba? No? Mag-akusa na siya, hangtod di na kamilog sa inyong pagpangalanan sa Ginoo. Ang mayang buhat ko niya na i-claim kini nga verse nga ang Diyos nakalimot na niyang tanan, past death, barret, and a grief of God's forgetfulness. Imo na ilubong dito sa lubnganan sa giingong sa Dios, di na nato hinumdumon ang imong sala. So kung naman sige tulisok niya na it is not God's will, it is the satanic whisper para na itong ilong. So salamat sa Ginoo, no? Tungkol kaya ang atong Diyos, kung mapasaylo, wala na. Kaya kung nagbalik-balik na sa imo, si Satanas, wala malipay nga na-convert ka,
No, kanunay kaniyang ginaguyod nga ayaw pangalanan. Sige harang mo ng simba ka. Dugay. Pinigyan na at least na ka din. So, mga wala. So, yung para sa mga ubang misyonaryo, ang pinaka-the best thing na buhat ko nito sa mga pistuhanon karon kana daw apil tanang activity simbahan ayaw apil sa misyon. Nara. Ayaw apili ang misyon. Kaya kanang misyon pang good, magkagamay ang atong tao, anak. Magkagamay. Mapili tanan. Activity. Ayaw ang misyon. Yung mga missionary man. Pero ang tanaw siguro because the goal of the redemption man. Yung karoon kung atukin participation sa mission. So, nalipay siya tanas nimo. No, sa ingon niya. Mga ison, past jail, wala na. Kung atong gidangop diha sa Ginoo. Ibutang din mo na huna nga tubangan sa Dios through Jesus Christ. Hindot ta. Tungkol ang saan. Wala na. Kalimutan niya ang tanan natok ng mga sala. So, wala atong mga daily na pag kinabuhi na nakasalata na provision ang Diyos anak. 1 John 1:9. So, inapunta, no? Magkini nga unang butang atong gisgutan sa atong giingon na ay thesis, no? Nga atong pagtagad first is a past deal giwala na sa Ginoo sa ato. Kita na kay Jesus mga ipasaylo. And the second thing is a present grace. No, ang grasya sa Dios karon ingon ni Pablo diha in verse 14 Paubos, nagpadayon ako paingon sa daganan alang sa ganti sa langit nung pagtawag sa Dios diha kang Kristo. So kini present grace nagasalanay diha sa nagtawag, no? Diha kang Kristo, diha si Kristo. Nga iyatang giluwas og niya gamiton ta niya this present time. Hibalo siya nga daghanay ang mubabag anak. So daghanay along the way nagisudan ni Pudri kinsa ning mga mubabag palay nagbasa. Kitang tanan nga mga hamtong na kinahanglan magbaton sa maong huna-huna. Mo sa nga huna-huna na nga padayon ang pagtuo, padayon ang pagpalakdag sa mga Ginoo. O kung kamo lahit man og huna-huna, ang Dios mo padayag usab ni anak kaninyo. Mao lamang kinahanglan magkinabuhi kita sumala sa ato nang nakabot. Mga igsoon, duyog kamo sa pagsundog kanako. So murag yan ang gibalya ko galingon nga siya usa ka tao nga kanunay nagasangyaw, nagabalin-balin ng lugar. Kanunay nagasangyaw sa maayong balita, mas ba niya, maigsoon duyog kamo sa pagsundog kanako. O timan ninyo sila nga nagkinabuhi sa ingon sumala sa panag-ingnan nga inyong nadawat kanamo kay daghan kanila ang atong gisuginon kaninyo sa makadaghan ug sa bisan karon isugilon nato uban sa paghilak nagkinabuhi nga mga kaaway sa krus ni Kristo. So buti pa sabot, the present grace tagaan ka na sa Ginoo ubanan kaniya tungod kay along the way daghanay mga kaaway ni Kristo. So kung basahan mo tibok Pilipos daghan may gisgutan ni Paul diri pero usa diha kanang gisgutan in early verse ating chapter 3 kaya istok siya diha about sa tulik, no? Kanang tulik mahimo na siyang problema sa ilang panahon ng tulik kay gimix ba? Mudawat ka kay Kristo nga Ginoo maluluwas. So maluwas ka kung magpatulik ka. No, ingana naman yung si Pablo diri, pagbantay ka mo sa mga irok. Verse 2. Pagbantay ka mo sa mga tigbuhat ug dautan. Pagbantay ka mo sa mga tigputol sa unog. Naimong dakong problema nila kay ang pagtuo, pagdawat kay Jesus, sagula nila o pagpatulik. I-deklara na rin kang matarong. So sa ato, di tulik ang ginugang good works. No, sa ato panahon karon,
ang ilaha mo tuo kay Jesus, buhat og maayo equals kaluwasan. Mao ang istorya tuli. Kaya ko nagbilong mo na sa good works good. So karon na panahon, mao na naman ang doktrina. Dili na in Christ alone, by grace alone, dili na nga doktrina. Kundi by faith plus good works equals salvation na. So murag mao na nga og dili ulay grasya sa Ginoo nga mo alalay sa imo. Bugto din ana, no? Gawa siguro matakdan ka nga doktrina or mabugnaw ka og pangalaga. No mabugnaw ka kay. Mura magulog ang gihimo ni Jesus sa cross. Gulangan ka. Tapos duha ka nimo good works. Kuya ka ng good works, ma-frustrate ka. Hindi na ka makatumang sa balaod. So ang resulta, di ko katasiguro sa iyong kaluwasan. So ma-frustrated ka. Pag ma-frustrated ka, magwala ka. O manang kaya Kristo, ano na sa oras, parang hukog naman kayo. So manipid din siya. Wala ang grasya sa Ginoo, ang gihatag, present grace. Tagaan kag pusog sa Diyos, mga daog ka ani mga tawhana. Kay mga genius mo mga nagatukod mo dito sa Biblia. Diba? Maminaw ka ni Ilisuriano sa good work, madala ka. Grabe mo interpret. Interpret ni Ilisuriano ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Good works mo ba? So, na yung mga tao yung ba? No, nga, so kung saan natuli, ganun lahi. Along the way, kung wala yung grace ni Jesus, dala ka niyo. Kaya pag madala ka na, apektado na tanan. Apektado may mga problema simbahan, makadala pa kaguban. So, na yung mga activity simbahan, mabugnaw. Tinig sa disco, wala ganahan mo appeal. Sige na mo, di bakit? Muna ato ko sa kuhan, sa kining tagbina. One time, yung mga pastor. Pero hindi ko baptista. Ano wala man may kuhan pastor sa disco? Isya na pastor, sa Sunday school, o diri, nagkapilis ang nagkapili. Nga naman, palaway silang mutok. Sige sila og debate. Lain ang doktrina. Matong didiklan ko nga sa Sunday school, magkuhan ka. Nakumao. Nakuyawan no? Pero sa una parte, along the way, walay grasya sa Diyos, anak, sa ka. Well, di ka kadaog, anak. Maray ka. Sa giingon diri kailangan kanila nga atong gisugilon kaninyo. Sa makadaghan o sa mabisan karon isugilon nato uban sa paghilak. Nagkinabuhi nga mga kaaway sa krus ni Kristo. Ang ilang dangatan mao ang kalaglagan, ang ilang Dios mao ang tiyan. So dahil mga Kristohanon nga sige na. Pero ang ilang Dios tiyan. So, yung simple problema po na sila. Ang ilang Diyos diyan po pasabot, asang kaon ko ba? Mimo sa asay kaon ko ba? Kung ang ilang himaya, diyan sa ilang kaulawan, ang ilang mga huna-huna, anaa sa itanong butang. So, kini nga ingon ni Paul mga babag sa gospel, mga babag ng mga tao. Without the grace of Jesus, bugto ka, no? Kumao nang dapat ang atong pagtuuan ni ingon the Lord, grasya kaluoy nimo makasugakod ko sa pangalaga. Because of this, yung mga ayong panipolo, itawag niya o mga babag mo, so ingon niya, mga kaaway, nagkinabuhi ng mga kaaway sa krus ni Kristo. So, we need grace of God. Si Pablo, sa grabe ng kaso niya, nag-aabot, labi na ng kaso na ipatagila na siya nagsunog sa nagsunog sa syudad, sa Roma. Actually, ang kasunog, ang emperor si Nero, ay gusto niya usbon ang syudad, yung magbuhat siya mga maayong building. Moro ko yan di istorya, no? Nanay mga squatter, di manghawa, sunugon, paduman, buhatan ng maayong building. Nakita mo na sa una, nag-reflect na history. Nga si Nero sa una, sa kaso na, arsonista yung kaso.
Gibiyaan siya tayo nga kaubang Kristohanon. Siguro mahadlok, maapil o kapriso. Ingon si Pablo. And 2 Timothy 4:17. But the Lord stood with me and give me strength. Nagasumada na sa tungod sa grasya na ihatag sa Ginoo sa imo. Makabarog ka. Na yung mga tao nga mubabag, karaba, di ka makapangalagad sa Ginoo. Na ay grasya, kaluoy sa Diyos, na ihatag niya, makabarog ka. Muna atong saligan, mandita na yung maluya sa pangalagad sa Ginoo. Padayon na kung unsa ang pinaka ipahimo sa Diyos, tapos nang gingon ang pinaka mao ang pag-redeem sa mga nangawala. Ayaw pansinan ng mga gagmay, mga butang na mag-away rata. No? Manabalipay ko kung ang debate about mission, kanang kinsay muwali, kinsay magdalaani, kinsay magdala sa kanan, yung magbayloig mga ideya, ang malipay ko ni Ana. Pero kung ang debate, nasilo, nasubok, ano na, nakutag pagkaon, nakaway yung kastato, marunong ko, anong sense ba? So, para ako ang naikabugaton, kanang pili mo i-commit sa mission, pilangin mo ba? Marunong, ninduta kaya binaw, ang kwarta mo ni, it's about mission. Kaya ang dahol, pag sa Ginoo, is to redeem the world. So, dapat ingana ka para si Paul po, malipay, no? Ngayon si Paul nga, ano na maayo, wala yung mubabag sa gospel, sa nato pag talapnan. Ang pasalig sa Diyos nga siya, pauwi hatag o grasya, taliwala na naanang mga babag sa cross ni Kristo. Kung malandong ta o maayo sa tanang grasya o kaluoy sa Ginoo, bunga na og kalipay, kalinaw sa atong kinabuhi. Pero kung ingon ta nga sa imong abilidad, sa imong kaugalingon, nahimo ning tanan, ipakita sa Dios sa imo nga dili na may hinungdan kay dili ka Dios. Limited na ta. Have you remember sa netabo sa Egypt sa una? Ingon ang Dios subad ni Moses, ipagawas ang akong tao, dala dito sa yuta, sa promise. Sa anong promise? Dili mo sugot si ang Parao. Karon, unsa gihimo sa Ginoo? Kadtong giisip nga gods of Egypt na pulo ka buok. Mga gods of Egypt to, katong napulo ka hampak. Bali katong insulto sa Dios si Parao nga kining inyong gipaka Dios, dili Dios. O para sa ila, ang dako nga Diyos nila is the kanang magulang na anak ba? No kanang ba kinamagulang, di ba may katapusan? Kabantay mo, kinamagulangan ng anak. May katapusan. Kaya ito sila kanang anak na kinamagulangan, God po na. So, dako-dako na God, katukuban, magagabaya ito, katong mga mananap, para ba? Ipakita na Ginoo nga, at kamong tanan, nabuhi sa akong grasya o kaluoy. Di na Diyos. Mali kuya, wala ta atong bahalin Diyos nato. Atong sakyanan Diyos nato, atong balay Diyos nato. Ingon ang Diyos sunugon ko na. Mao na malani nakalangan nga di ka kapangalagad kay murag gigad isip na nimo nga Ginoo na imong trabaho, Ginoo na imong istorya nga pastor, sige na kung malit kung sino pastor. Nga naman, tugwel yung kugkabaw pastor. O di ay, natin mag-abot natin ang babag mawala. Ang Ginoo tabayan akong sister na magkasayinig simpa, ang babag mawala. Pagkasunod bulan, uy sister, sino yung simpa? Namatay lang tao pa o pasto. Ano yung piyaw? Ha? Sige dugay kasi mo sa may nakalagayan ng simpa. Akong sari-sari store. Ano yung kadugay ng simpa? Arm. Akong anak. Ito delikado. Kaya kabaw patay. Patay kabaw.
Nabuhit ta sa grasya kaluoy sa Ginoo. Mo na nga ang pinaka-the best na itong buhato, no? Magpasalamat ta na. Ginaagi ka pag sayang simba. Di ba? Pasalamat ka na. Ganun good works, mag-good, ganun ka na, mag-himo bayo. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay iyak ng giluwas. Puro na pasalamat. Dili kay maluwas ko, ali. Dili. Iluwas ka na. Grasya kaluoy sa Ginoo. Gabaha sa atong kinabuhi. Di, sa'yo at musimba kayo. Nabuhay ko sa grasya kaluoy sa Ginoo. Makalipay ba? Kalipay sa kinabuhi nga everything nagagagayday gikan sa grasya kaluoy na Jesus. Mga tawag, price and grace. Manong buhay ka karoon? Grasyahan ka ang ginawa. Bakit sa ginawa rin ng tabunan yung ilong daw bang and 10 minutes lagong ka. Mingon ang Diyos, yung mga tagapangagoy, mga simbat o alagad sa ako. Mangagoy na! Di na ako padalaghangin. Mangagoy na. Isa ka oras, buhay ko tanang taga mangagoy. Mangagoy? Dili kayo sibahan. O tibok siyudad. Yung nang ginawa, hangin dili sa Big City. So, sa hangin pa lang na, masabot ka rin mo na nabuhit ka sa grasya ng kaluoy sa Diyos. Pero si Paul, talang ang grasya available. Na may mubabag sa iyong pangalagat, na may mga punta sa krus ni Kristo. Wala yun. Kaya ang Diyos magpadagayday sa iyang grasya o kaluoy. So this 2026, bakit ko atong Ginoo sa ato? Anong dapat dili matandog atong pagtuo. Kanunay hindi ka patayan. Katapos sana, uy, 40 minutes na ko. Bataan kasi niya, 40 minutes. Tatay na eh. Okay, salamat din. 40 minutes na ko. Future glory. No, tapos na tayo. Future glory and verses 20 to 21. Ang ingon niya, apan kita ng mga lumulupyo sa langit. O gikan ini atong gipaabot ang manluluwas, ang Ginoong Hesukristo. Siya mao ang mag-usab sa atong kabus nga lawas. Ang kinima gisama sa iyang mahimayaong lawas. Pinaagi sa gahom nga kahimo kaniyang tapos bisan sa pagpalalong sa tanang butang sa iyang kaugalingon. Kung saan gisulti ni Pablo niya, and our future glory, na kita tagalangit mantat, ingon siya, our citizenship is in heaven. No? Mabot ang panahon niya, usbon kining atong kabus, kining lawata, and the glorious body, pagkalindot. Karon siya tumarang lusatan, si Lina, pinakalimot lusatan. Tambag arthritis, tumarang, na naman, para na mula ko tayo pangalabas. Pero this body, nunit lusatan din. It is a glorious body, kung saan natin lawas, sama sa lawat ni Jesus. Usbo na niya sa kadali. Karon ang panahon, naging mo ng mga tao, robot. No, dahil robot nga entertainer, may sulod yung sa mall, hey, what's your name? Hey, ano? O, robot. Yan na po yung robot nga, mag-entertain sa iyo, mag-order sa iyo, maghatag sa iyo kung sa iyong order. O, na po yung robot sundalo. Ay, mga robot sundalo. Tingnan niya robot. No, dahil yung robot nga ka ng petri, kusog yung mudagan. Grabe naman mga robot. Pero ang ilang kinabuhi, nakasalalay sa battery. O, battery ra. Pag malupat, huwag mo robot. Patay. Pero kining glorious body na giandam sa Diyos kanato, kuya rin nga body. Kay like Jesus, dili ni mapugnan og pader. Pagkabanaw ni Jesus, napugnan og pader. Nga nagkuan sila, kanang nagasimpa sila ni Ketag Buto. Hindi pa rin si Tomas, ikapal yung banal sa aking kamot. Abangan sa aking kilid. Ginoo ko, o Diyos ko. Dahil sunod sa paler, no? Kani nga lawas, a glorious body. Kini nga lawas, wala ilang distansya ni. Ikaw, musukot pa ka din, uglar ka, ikaw sa mga kibig ang bislig. Matingala ka, pag-abot dito, welcome ka rin Jesus, o iniabot na rin ka. Ang matulog kag Manila, ang matulog ka rin Jesus, o iniabot na rin kag Manila. Hindi makulong sa distance. And even time, it is a glorious body. Di ba kaganahan na? Muna-una. Hindi mong lawas ka na puro sakit. Hindi bitik na ka. Tara kay
hypertension na kay hypotension. Hypo it means anemic. Una pa kabinabusan ng sakit gani sa atong lawas. And this glorious body, pagkanindot, Lord, pagkanindot, anang lawasan. So mga igsoon, kini usa ka challenge, no? Nga pag pumalandong na to, meaning tuiga 2000 mo sulod kinabuhi sa 2026. Think this tenses of revelation. Ano yung ta kalimo? Kung sa mga past sin, past jump na ito igsoon, maot kawag batasan, possible na nato na sa 2026. Tara mong amigo nagkahigis naman. Atong tanaw na itong kagaling, Lord, saan na akong kulang? Huwag ko na sa'yo, pero ang kulang na. Kung maghilis yung amigo, wala mo i-apply ang Matthew 5:4. Love your enemy and pray for those who persecute you. Pinumaon mo ang tao, yun, magdagan mo amigo. So, past yun. Ato ito kasi ginawa niya, ayaw yung tugutingin siya tao, kasi pulisok na sa inyo. Lord, wala na. Then, present grace. Ayaw, panghambog sa iyong kagaling ng iso. Grasya yung kaluhin na nabuhi na. Yung isa kabutang na nato isampul, kuhaon sa ginawang hangin, huwag buhi na to. Wala. Pero, salamat yung ginawang maluloy yung dyan niya kuhaon na. So, salig yun ta sa grasya yung kaluhin sa ginawang. Then last is, nindot ta sa lawas, no? Nga ihatag sa ato. Dalawang pa ni sa robot. It is a glorious body na di pasakit. Sama kang Jesus. Thank you, Lord. Sumuanan ang atong baylo is to give Him thanks. Dili ang maluwas ko dili. Pasalamat ka kayo ng Diyos. Lord, thank you kayo sa imong pahinumdum ka ng mga mahal.